Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, ibinahagi ko sa inyo ang ruta patungo sa bayan ng Lopez, Quezon. Ito ang Lopez Bypass Road, na isang alternatibong ruta pauwi ng Bicol o Visayas para makaiwas sa traffic. Ating nalaman kung gaano ito kalayo at ating ding inalam ang ruta patungo naman sa bayan ng Lopez, Quezon o sa Maharlika Highway upang magkaroon ng comparison ng dalawang kalsadang ito para mabigyan ng ideya ang mga motorista na dadaan dito. Sa video ito, nais ko po ibahagi sa inyo ang pangunahing kalsada o ruta pauwi ng Bicol o Visayas. Ito ang ruta patungo sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang Camarines Norte ay binubuo ng 12 bayan. Bayan ng Basud, Kapalonga, Dait, Usipanganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Luis Ruins, San Vicente, Santa Elena, Talisay, at Bensols. Ang lalawigan ng Camarines Norte ay ito ang pangunahing lalawigan na dinadaanan pauwi ng Bicol o Visayas nung hindi pa nagkakaroon ng alternatibong ruta patungo naman sa Andaya Highway. Kaya ating alamin kung bakit nga ba bibihira ang dumadaan dito ng mga motorista pauwi ng Bicol o Visayas o pabalik ng Manila. Gaano nga ba ito kalayo? Ano nga ba ang kondisyon ng kalsadahan dito? At ang kwento ng aking biyahe ay dito magsisimula sa Gateway to Bugalandia marker. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Sana'y samahan niyo po ako muli sa kwento ng aking biyahe. Okay mga kamotivation, bali panibagong vlog ang gagawin natin. So nandito tayo ngayon sa may welcome arc ng Gateway to Bugalandia na nagiging boundary ng Quezon Province tapos papunta ng Bicol or sa Camarines Norte, Camarines Norte Province. So ang gagawin ko mga kamotivation, dito ako dadaan sa may Dait, Camarines Norte. Dito sa Maharlika Highway babaybayin natin to para malaman natin siya kung gaano siya kalayo. Ang kwento natin ay dito magsisimula sa may Arco, sa may Gateway to Bugalandia. So nakasiro na yung kilometer ko mga motivation para malaman natin mula dito hanggang sa makalabas tayo ng Sipukot kung gaano siya kalayo. So gusto ko rin siya malaman kasi yan talaga yung daan dati pagka napunta ka ng Maynila sa Dait nung wala pa tong bypass diversion road dito na ginawa sa may Tagkawayan, sa may Ragay. So dito talaga nadaan sa Dait yung mga bus dati. So meron pa naman nadaan, nga lang malayo talaga siya. So ngayon aalamin natin siya kung gaano siya kalayo. So dito tayo magsisimula. Okay, let's go. So sa oras naman, depende pa rin yan sa magiging takbo nyo, pero i-check pa rin natin yung oras. So 7:59, so mag-aalas 8 na. So alis tayo dito sa may Arco ay mag 8 ng umaga. Titingnan natin kung gaano kalayo, kung gaano katatagal ang biyahe. Okay, let's go. Yung gasolina natin ay kakapultang ko lang sa may Calawag, Quezon, sa may bayan. So wala ka lang data, hindi tayo makapag Google Maps. Mahina ang signal doon sa may Arco. So titingnan natin dito kung makakapag Google Maps tayo para may idea tayo na dadaanan natin. So aalamin natin siya kung gaano siya kalayo. Kasi bibihira na ang dumadaan dito sa may Dait pauwi ng Bicol, lalo ng mga private na sasakyan, mga nakamotor, dahil malayo. Pero eto yung original na bitukang manok na dadaanan natin ngayon. Dito natin makikita yung kalsadahan na talagang puro kurbada. Eto na mga motivation, no, yung pinaka kanto. So pag kumanan tayo dito, yan yung papunta ng Tagkawayan, Ragay, dito. So ang gagawin natin, diretso tayo dito sa Dait. So alamin natin siya kung gaano siya kalayo. Ayan, oh. Dito kasi pakanan, yan na yung going to Tagkawayan, Quezon. Yan, dito naman tayo sa may
papuntang Daet naman para malaman natin. So nakadaan na ako dito dati pero matagal na ako panahon yun. Saka hindi ako nakapag-vlog ng ayos dahil nga nagkaroon ng problema yung audio ko nun. So ngayon sana may record natin ng ayos dahil maganda rin dumaan dito, para maipakita ko sa inyo kung anong klaseng kalsadahan dito, tapos gaano siya kalayo. Okay, medyo malayo-layo to. Maganda kasi mga kurbadahan dito. Nandito talaga yung literal na bituang manok sa Daet. Ito talaga yung Maharlika Highway na binabaybay natin. Oh, may piyestahan dito. May banderitas. Yung piyestahan kasi sa mga probinsya talagang yan, mga May saka June, yan, piyestahan yan. Karamihan May. Traffic dito ah. Ano nangyari? Ano meron? Okay. Pistahan nga. Ayan, may mga paninda. Happy Fiesta! Oh, grabe oh. Bangkingan ang kalsada dito oh. Karbadahan oh. Yeah. Malala to. Katatabunan na nga lang ng kapunuan. Maganda sana i-drone to eh. Kaso harang na ng mga puno. Yeah. Kurbada, malala. Dito pa. Wow, ang presko dito ah. Napakaganda ng ambience dito, malamig. Mapresko yung hangin dahil nga ang daming puno. Oh, pero pinapalapad yung kalsada dito sa part na to. Yeah. Yan, magkakaroon na ng palapad ng kalsada dito. Yeesh. Oh, ang ganda ng kabundukan, no? Panalo. Oh, ang ganda ng kabundukan dito. Wow. Unahin natin to. Unahin para makabuelo tayo. Wow. Sigsagan talaga. Eto na, simula na naman ng kurbada. Woo!
Oh, grabe oh. Oh, nakakaano sa tiyan, nakakahiyak ba? Wow. Nakita natin sa mapa oh, talagang paano siya? Pasigsag-sigsag. Yeah. Korbada. Wow, ang malala oh. Puro paliko-liko yung kalsada dito. Kung hanap mo talaga yung trail lang, tapos hindi ka naman nagmamadali or gusto mo talaga matry yung kalsadahan dito, okay na okay dito. Pwede kayo dito. Napakaganda ng kalsada dito. Ayan ah, Barangay Bulala. Yeah. Woo! Yeah. Labao, Santa Elena, Labu boundary. Ah, ito pala Santa Elena pala. Ayun yung pinaka-boundary ng Santa Elena. Sa yun yung nakita natin. Labu. Nasa Labu na tayo. Okay. Tindi ng mga kurbada dito. Wala masyadong nadaan. Solo kayong kalsada dito mga ka-motivation. Ay nako. Ayan, meron na dito sa unahan na yung makakasabay. Pero ang lalayo ng pagitan. Yeah. Maraming pwedeng pasyalan dito. DepEd Bayabas Elementary School. Ano, Bayabas. Oh, may tulay dito. Tulay na bakal. Oh, yan. Tulay ang may bakal na tulay. Woohoo! Pero sa part na to medyo mabahay dito. Hindi ko lang alam kung anong lugar na exact na nakakasakop nito. O part pa rin siya ng Labu, Camarines Norte. I love Canapawan Elementary School. Ah, meron naman ditong tulay. May bakal na ano, nasa porta. Yeah.
Ah. Kurbada. Ah, okay. Andito na yung bayan nila. Bayan ng... wala nakalagay ah. Ito. Ay, dito tayo. Ito, Matnog, Dait. Ayan. 42 kilometer. Papunta tayo ng Dait. Ayan oh. Ah, ito pala yun. Pinaka-ano nila oh. Rotonda. Dito tayo. Okay. Let's go. Wow. Ang ganda ng simbahan ng Iglesia ni Cristo dito. Bagong Silang, Camarines Norte. Yan. Yeah. Labo. Ayun nga yung kanina sa Labo, Camarines Norte. Ongoing naman tayo ng Dait, Camarines Norte. Okay, time check tayo mga ka-motivation. 9:23. Almost 1.5 hours na ako dito. Sa Maharlika Highway. Yan o, kakatakot yung mga aso talaga. Yan yung babantayan nyo dito mga motivation pag dumaan kayong nakamotor or kahit sasakyan man. Pero ingat kayo dahil ang aso ang dami. Muntik na nga ako kanina. May mga biglang natawid na aso. Opya. Medyo na mabahay na ulit dito. Parang baryo na to ah. Doon sa kanina sa unahan, wala. Ang layo ng pagitan. Opya. May ongoing construction dito na kalsada. Ayan, yun o. Pinapalapad. Uyan. Medyo medyo mahirap. Mabato. Yeah, pinapalaki mga ka-motivation. Pinalitan na yung bagong tulay oh. Ayan oh. Yung dati dito oh. Ayan oh. Pinalakihan na siya. Gumagawa na ng bago dito sa itaas oh. Oh, ayan. Yeah. Pinalakihan na yung tulay. Dinerecho na lang na ganun. Okay mga ka-motivation, bali binabaybay pa rin pala natin yung bayan ng Labo, Camarines Norte. Bali nakikita ko sa Google Maps, merong ilog dito sa may right side natin, yung Labo River. May ilog pala dito sa right side. Ayan, nakikita sa Google Maps. Yeah, time check tayo, 9:40 na ng magtatanghali na.
Bali magto 2 hours na. Samantalang pag doon tayo sa kabila dumaan 2 hours lang kaya yun eh. Pero check natin mamaya, gagawin din natin ng separate video yung kabila doon sa papuntang Ragay at sa Tagkawayan, Quezon, para meron tayong comparison. So unahin lang natin tong Maharlika Highway dito sa may Daet para ikot tayo. Opya. Bali nandito pa rin pala tayo mga observation sa Labo, Camarines Norte. Ang lawak pala ng Labo, no? Napakahaba. Ayan, oh. I love Kalamuding ba yun? Hindi ko na hindi ko na basa na ayos. Parang bayan na ta. Nga, sentro. Medyo maraming tao dito. Ito ata ang pinakabayan nila, bayan ng Labo. Nagpiestahan nata dito. May piestahan nata. May mga paninda. Yung tawag niya sa amin mga motivation sa Bicol, baratilyo. Hindi ko na alam kung anong tawag niya sa Tagalog. Ayan yung mga paninda sa gilid, mga baratilyo. Eto. Ito nga yung pinakabayan ng Labo. Ayan, oh. LCC Superstore Labo. Okay. Labo, Camarines Norte. Piyesta ata dito. Yan. Piyestahan. Ayan, oh. Piyestahan. May problema ata yung motor ko mga motivation. May ilog dito, oh. Ang lawak ng, ang haba ng ilog na to, oh. Ang tulay. Fiesta nga dito. Ito na pala yung pinakabayan ng Labo. Parang may problema ang motor ko, ah. Umuuna siya. Umiingay pag nasasagad yung ano, silinyador. Tayo dito. Yeah. Okay sir, salamat. Pangalan mo sir? Jan Allen. Salamat. Sama kayo sa vlog ko, ah. Salamat. Dito yan sa ano, no? Omicron Motor Parts. Bali, Labo. Labo. Labo, Iberica. Okay. Salamat. Sana makauwi na to. Thank you. Okay. Let's go mga motivation. Bali, nagkaroon ng problema mga motivation ng motor ko. Tumagas yung pinaka oil seal niya. Kaya pala nung doon pa lang ako sa may gateway to Bucalandia, nakita ko na siya na mayroong parang leak. Pero di ko siya pinansin. Kala ko may nadaanan lang ako na langis sa kalsada. Ayun pala, may problema na yung ano ko, motor. Tumagas yung oil seal. Buti na lang dito sa may Labo
Camarines Norte, meron tayong nakitang motor parts, tapos may nabilihan din piyesa na malapit. Ay nako, ay thank you Lord, kahit paano yun lang nangyari sa motor ko. So na-delay na yung biyahe ko mga motivation ng 1.5 oras. Dapat sana nakalabas na tayo dito sa Camarines Norte. So ito na tayo sa may Vinsons, Labu. Yan, Labo pala. Okay, diretso na tayo ng Daet. Ay nako. So na-delay yung biyahe ko ng mahigit 1.5 oras. So mamaya tingnan na lang natin sa kilometers kung ilan na yung tinatakbo natin. Grabe, ngayon lang nangyari sa akin yun na masiraan ng ganun sa oil seal nya dito sa may bandang unahan, sa may pinaka-pulisit nya, polisit nya, sa may mga bola. Tumagas yun lang is. Buti ka mo, kunti lang yung nabawas. Kasi pina-change oil ko na rin diretso para sigurado. Ay salamat, buti na lang mabait yung nagawa. Isa rin Bicolano na taga-Pili, mabait siya, kaya natulungan tayo. So yun lang mga motivation, tuloy tayo sa biyahe. Yun talaga, minsan talaga may mga bagay na hindi inaasahan sa biyahe na nagkakaroon ng aberya. Kasi nung piniga ko siya, parang wala nang hagod yung motor ko. Nararamdaman ko na siya doon sa may sentro ng Labo, Camarines Norte. Ay nako, salamat Lord, kahit paano yun lang nangyari. Okay, let's go. Approaching tayo ng Daet, Camarines Norte. Time check tayo mga motivation, 11:37. Yung sana yung estimated na time na makakarating tayo sa may Sipukot, kaso lang nga na-delay na yung biyahe. Ayan, dito pala. Yan, may signage naman na Matnog, Legazpi dito. Yun. Ito yung kalsada. Pag diniretso pala yun, papunta ka ng Daet. Sa bayan ng Daet, sa sentro. Dito tayo. Yan o, Daet. Okay, nasa Daet na tayo. Medyo mabahay na dito mga motivation sa may part na to. Bali, time check tayo 11:58. I think Basud pa rin ang nakakasakop nito. Basud. Yan. Base sa nakita natin signage. Yeah. Opya. Dito, mabahay na. Pero talagang makurbada. Ng banking ano oh. Bankingan dito. Ayan oh, ano nakalagay dito? Bicol National Park. Ay, meron ditong Bicol National Park oh. Saan kaya yun oh? Ayun oh, grabe tong kurbada oh. Meron dito ano, station ng police. Hindi ka rin mag-worry kasi meron din pala dito mga dito, ano, parang pinaka-station ng police. Grabe yung kurbada na to. Yan,
Dito muna tayo. Mag-drone muna tayo dito. Subukan natin mag-drone dito. Yan. Okay, nakapag-drone na tayo mga motivation. Nakuha na natin ang drone dito yung kurbadahan. Okay. Nandito talaga yung literal na bituang manok. Ito yung original ba? Yeah. Ito pala yung nakita sa drone, no? Yung I love BNB. Yung kala ko bahay. Happens. Sarap magmotor dito. Napakaganda. Daming puno. Napaka-presko. Tapos ganito yung view. Wow, ito may tulay na naman dito. Mapapalaban ka talaga sa bangkingan dito. Pero napaka-presko. Ito talaga pinaka the best. Kahit na hirap na pinagdaanan bago makarating dito, okay lang. Nasiraan ng motor. Pero ganito naman ang madadaanan mo, napaka-presko. Hindi na mga karbadahan dito. Hindi ka alam makapag-drone na ayos kasi nga yung left side saka right side natin halos magsalubong na yung puno, natatakpan na yung kalsada pag sa taas mo kinuha ng video.
Hindi na kurbada oh. Okay, time check tayo mga motivation, 12:34. Bali, sumasaka pala nito ay Basud. Basud, Camarines Norte. Upya! Camarines Norte highway boundary. Pinapalapad yung tuloy, ang tulay dito Lupi. Ayun mga kamotivation, Lupi oh. May pasyalan dito oh, park. Nandito na tayo sa Lupi, Camarines Norte. Yeah. Wow! Napakaganda mga motivation oh. Woo! Ang ganda ng puno oh. Wow! Para na naman tayo nasa kuweba. Ang ganda ng part na yun ah. Yung mga puno eh tuwid na tuwid, tapos eh ang yayabong. Talagang malilim. May malayo lang talaga pero sulit naman. Sulit naman ang mga kikita mong tanawin sa tabing kalsada dahil puro puno eh. Napaka-presko. Okay. Malapit na tayo. 10 minutes base sa Google Maps. Makakalabas na tayo. Upya. Piestahan na naman dito. May mga vlog. Oh, baka tapos na. Okay, nandito na tayo sa bayan ng Sipukot. Ito na tayong pinakabayan nila. Oo nga, dito na yung simbahan no? Ganda na simbahan nila no? Mataas. Okay, may tulay na naman dito. Oh, yung ganda. Ganda ng ilog no? Malinis. Okay mga motivation, sa wakas eto na, may pinaka-boundary. Ay, pinaka-entry point ng diversion road going to Quirino Highway ito. So, dito ako mga motivation mag-check ng kilometers kung ilang inabot. Mula doon sa entry point ng Gateway to Bicolandia, doon sa may boundary ng Calawag, Quezon. Tapos yan, sa Camarines Norte na, sa Bicol Province na, papunta dito. So, inabot ang oras, 1:04 na ng hapon. Bali may downtime kasi ang mga motivation or tigil na almost 1.5 hours o kulang-kulang ng 2 oras. So umalis ako ng Gateway to Bicolandia ay alas 8 o 4 na oras siya umabot. 8, 9, 10, 11, 12 R1. Bali 5 hours ako tumagal. Kaso lang nga yun, may downtime ako na kulang-kulang 2 oras. Kaya sana ng 3.5 hours, mga ganun lang sana yung tatakbuhin mula doon sa Gateway to Bicolandia hanggang dito. Yun nga, nagkaroon ng problema. So, i-check ko lang yung kilometers. Medyo malayo mga motivation. 150 kilometers ang inabot niya
mula doon sa Gateway Tubugalandia hanggang dito sa may entry point naman papunta sa Quirino Highway. So dito na, babaybay naman natin dito yung ang Tagkawayan, yan, Ragay, Del Gallego, dadaanan natin dito. So yun lang mga motivation. Maraming salamat kung nakarating ka dito sa dulo ng video. At least ngayon meron na tayong idea o alam na natin kung gaano kalayo itong Maharlika Highway, or dito tayo dadaan sa Dait sa Lupi, Camarines Norte. Yan, o sa Basod, Camarines Norte. Pag binaybay natin siya ay aabot siya ng 150 kilometers. So yun lang mga motivation. Abangan nyo yung part 2 nito. So yung continuation nito, ito naman ang aalamin natin na Quirino Highway, yung pakanan natin yung pinasukan ng motor. Yan naman aalamin natin kung gaano siya kalayo at ilang oras tatagalin ang biyahe. Okay, yun lang mga motivation. Kita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat kung nakarating ka dito. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang din ng subscribe button at papindot na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod kong video. At sana pa-like and share na lang. Maraming salamat sa suporta. Kita-kita tayo sa susunod. Paalam, bye-bye.